yung sa lieg, bago lang kahapon, na hindi sila natagumpay sa pagunggol ng lieg mo daw, yung sa sugat. Anong meaning nito, VP? Anong meaning no? Anong meaning sinabi mo? Hindi sila nagtagumpay sa pagunggol sa lieg mo. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun, very straightforward yun. Sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila ako igurur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila, VP? Silang lahat. Ay, magandang gabi, Pilipinas. Isang pagpupugay mga idol mula sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga OFWs na nasa iba't ibang dako ng ating kapuluan mga idol, na patuloy na nakikipagsapalaran, nakikibaka para sa kanilang mga mahal sa buhay. So ngayong gabi mga idol, pag-usapan natin yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya mga idol, sasabak sa 2025 local election ang pamilya Duterte. Isang umaatikabong bakbakan niya mga idol. Inaabangan ng taong bayan ang magiging laban ng pamilyang Duterte dito sa kasalukuyang administrasyon na si Marcos mga idol. Ito ang nakikita nating problema sa pamamalakad ni Marcos. Sabi nga ng ilang mga kumukundina sa administrasyon ni Marcos mga idol, ito yung taong hindi dapat tinutulungan at hindi pinagkakatiwalaan, sapagkat ito ang malungkot at masaklap sa parte. At ngayon na patunayan ng bansang Pilipinas, partikular na ng mga kababayan nating nasa laylayan, mga kababayan natin, alam na natin ang karakas ng isang Marcos. Unang-una, titingnan natin mga idol, during the campaign period, ang ginamit na media platform ng Marcos na nag-covered at nagbigay daan sa kanya sa kanyang mga plataforma de gobyerno na ipinapahiwatig o sinasabi sa taong bayan, ay ang SMNI. Ngayon, itong SMNI mga idol ay gusto nilang tanggalan ng prangkisa. At ito pa yung masaklap, yung taong tumulong sa kanya nung panahon ng eleksyon, abay mantakin nyo naman mga idol, gusto niyang ipatumba. Kung makikita nyo yung mga SWAT, mga special operatives ng PNP mga idol, ay ang sinasabing magsiserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy, abay parang gawain ng bangag mga idol, sapagkat dalawang batalyon ang ipinadala doon sa Davao para mag-serve ng warrant of arrest. Nakakalungkot sa hanay ng isang Marcos na dapat sana
ito yung time na i-redeem nila yung kanilang pamilya sa taong bayan na mali ang binibintang ng administrasyon ng Aquino at yung mga dilawan about Marcos family. But now it is clear manifestation na ito nga mga idol, tumulong na ay gusto pang ipatumba. Kaya asan ngayon si Pastor Kibuloy nagtatago mga idol. Ang problema dito, nawalan ng right yung simbahan, the separation of church and state. Malinaw po yan sa ating saligang batas mga idol. Pero sa panahon ni Marcos, umiiral ang underground martial law regime. I don't know bakit nagkaganito mga idol. Pero nakakalungkot sa hanay ng mga Pilipino na wala ni isa man sa mga Pilipino ang priority ni Marcos, but ang kanyang adhikain at priority kundi ang magpayaman. Ito nga yung tinatanong mga idol ni Attorney Vic Rodriguez, kung saan napunta yung tinatawag na 800 billion pesos na ayon sa kanya ay naging budget ng executive bilang tinatawag na intelligence fund, appropriated fund under office of the president. Sangkatirbang kalukuhan to mga idol. Sa kabila ng kahirapan ng taong bayan, nagagawa pa tayong lukuhin ng isang Marcos na naman, na binigyan natin ng chance na pagkatiwalaan, pero maling-mali ang sambayanang Pilipino sa pagtitiwalang ipinagkaloob muli sa pamilya Marcos. Ngayon, ito yung maganda mga idol, sapagkat tatakbo ang pamilyang Duterte sa iba't ibang posisyon sa local election. Bakit sila tatakbo mga idol? In order to counter this administration abuse to his power. So ito lang ang nakikitang rason ng Duterte mga idol, para mayroon silang pananggalang sa mga ginagawang panggigipit ng administrasyong Marcos. Pakinggan natin mga idol yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, may kinalaman dito sa pagtakbo ng kanyang mga kapatid sa Senado, at siya ay babalik sa Davao City, and Mayor Basti Duterte is run for the 2028 national election as a president. So makikita natin yan mga idol. But I don't believe this pronouncement of Vice President Sara Duterte. It is early, mga idol. It is premature.
for this point in time para sa kanyang pahayag. And I believe Sara Duterte is still the number one choice of Filipino people this coming 2028 national and presidential election. Take note mga idol. Pakinggan natin yung kanyang paliwanag mga idol. Mangkod, si Baste Duterte. And siya ang mudagan sa 2028 president. So, president. Si Baste, kung sa ako ang mama, mabalik daw ko sa Davao, mga mayor. Sa 2028. Mawala siya. Kailan ka babalik sa Davao? Napawispan ka rin. Kailan ka babalik sa Davao? Mayor. Davao na daw yung taga Davao. Kailan next year? Pag-uusapan namin. So, walang idea kung magre-resign tayo as VP. Wala namang ganong usapan. Walang gano'n na usapan. Next year mo, 2025, meron kayo na senador. Campaign. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, senator. Yung kuya ko, si Paolo Duterte, yung congressman ngayon, senator. Si Sebastian Duterte. So, tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Or sa mama mo? Ang ingon sa ko ang mama nga kung mangod ko no, gagano presidente. Alright. Yan ang naging pahayag mga idol ni Vice President Sara Duterte. And ako, naaamoy ko na may mga darating na pasabog itong si Vice President Sara Duterte. Dahil tinanong siya mga idol kung kumusta ang kanilang relasyon with the President. Pag nakita nyo mga idol yung kanyang itsura, natawa. Tumingin sa karamihan, then tumawa. Alam na, Jigo. Ibig sabihin, hindi na healthy yung kanilang relasyon bilang magka unit team at sa kasalukuyan mga idol. Nagkaroon ng matinding lamat ito simula nung tinanggal yung kanyang intelligence fund ng Kongreso sa kagustuhan mga idol nitong Romualdez na pinsan ni Marcos Jr. Doon nagsimula ang unang balaraw na tumarak sa puso ng ating Vice Presidente. And nasundan ng iba't ibang mga kaganapan mga idol, kasi ramdam ng ating Vice Presidente na dinidiinan siya sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary, sapagkat malaking departamento ito ng ating bansang Pilipinas, ang DepEd. So yan ang ating mga nakikita. And we hope mga idol, time has come, Vice President Sara Duterte announce and sabihin niya sa bansang Pilipinas, sa harap ng sambayanang Pilipino, kung ano talaga ang nangyari sa kanya sa loob ng Department of Education at ano ang nangyari doon sa sugat niya sa liig at sino ang taong gumawa noon.
So yan ang ating aabangan mga idol. At sinabi niya na hintayin lang yung tinatawag na transition period para formal na ma-turn over ang kanyang posisyon as a DepEd Secretary to the incoming new appointed DepEd Secretary Nida Junior Marcos. So yan ang ating aabangan mga idol, sapagkat marami yung isisiwalat ni Vice President Sara Duterte dito sa administrasyon ni Nida Junior. So magandang gabi mga idol, salamat sa panonood sa ating YouTube channel APC The Vloggers, and salamat sa nag-subscribe sa ating YouTube channel. 2,214 ang ating subscribers sa ating YouTube channel mga idol, EPC The Vloggers. Magandang gabi at mapagpalang gabi sa ating mga kababayan saan mang dako kayo ng ating kapuluan na patuloy na nagsusumikap at lumalaban para sa ating mahal na bayan at sa ating mga mahal na pamilya. Salamat.